Napakalaking Grand Fleet, malawak na nasasakupang teritoryo, o isang malakas na pinuno? Paano nga ba natin masasabi na malakas ang isang pirate crew ng Emperor? Bali sa buong series nga ng One Piece may 7 na tayong nakikilalang Emperors. At ang bawat isa nga sa kanila unique pagdating sa personality. May kanya-kanya nga silang strength na dahilan kung bakit sila naging pinakamalalakas sa New World. Kaya naman sa video nga na to sila ang pag-uusapan natin. Tatalakayin nga natin kung gaano kalalakas ang bawat isa sa kanila. Ano ba ang strength nila at kung ano ang meron overall sa hawak nilang pirate crew. At para umpisahan nga itong topic natin, unahin na natin itong pinakaunang ipinakilalang emperor sa atin, which is si Whitebeard. Ang isa nga sa pinaka-strength ng pirate crew ni Whitebeard yung pagkalaki-laki niyang Grand Fleet. During Marineford War nga nakita naman natin na naging advantage niya ito laban sa puwersa ng Marines. Sinabayan nga ng mga hawak na pirate crew ni Whitebeard itong napakaraming puwersa ng Marines. For the record nga meron daw at least na 43 pirate crew under sa Whitebeard Pirates. Bukod nga sa Grand Fleet syempre malaki rin yung mismong pirate crew netong si Whitebeard. Kung yung ibang mga emperors nga meron lang 3 commanders para mag-facilitate sa mga tauhan nila, itong si Whitebeard nga merong 16 na commanders. Understandable naman ito dahil sinasabi nga na merong 1,600 plus na members itong pirate crew na to. At ang huling strength nga ng Whitebeard Pirates obviously na yung mismong captain nila. Itong si Whitebeard nga ang kinikilalang strongest man in the world, which is napatunayan naman niya yan during sa naging flashback ni Kozuki Oden 28 years ago. Kayang-kaya ngang sabayan ni Whitebeard in terms of battle itong si Roger nung prime niya. At syempre dahil sa katandaan at mga sakit na nakuha niya all throughout sa paglalakbay niya, nakita naman nating nag-decline na rin yung katawan niya. At ito nga yung naging dahilan kung bakit namatay siya during Marineford War. At speaking of pagkamatay, itong sumunod nga sa listahan natin, hindi pa malinaw kung patay na ba talaga siya o hindi pa. Ang tinutukoy nga natin itong si Kaido. Isa nga itong si Kaido sa pinaka-hinipe na emperor ni Oda sa kwento. Dahil during Marineford War pa nga lang binibigyan na tayo ng glimpse ni Oda sa kung ano ang kaya niyang magawa. Which is hindi naman tayo pinahiya ni Oda. Dahil technically nga napatay niya yung bida natin na si Luffy. At alam naman na natin yung sumunod na nangyari dito. So ang isa nga sa strength ng pirate crew ni Kaido yung mga commanders niya. Masasabi nga natin na itong Beast Pirates ang may isa sa pinaka-espesyal na set ng mga commanders. Sila Jack, Queen at King nga hindi man natin masasabing sila ang pinakamalalakas na mga commanders, mahahanay pa rin naman natin sila above sa iba pang mga commanders ng mga emperors. Kumbaga hindi papahuli itong 3 na to. At syempre gaya sa Whitebeard Pirates, yung captain nga rin ng Beast Pirates ang isa sa strength netong pirate crew na to. During nga sa naging Wano arc, I'm sure na mag-a-agree kayo kung sasabihin kung kayang talunin ni Kaido si Luffy kung 1-on-1 lang ang usapan. Pero dahil nga sa marami nang nakasagupa si Kaido bago siya dumating kay Luffy, mas naging advantage nga ito para kay Luffy. So ganito nga kahalimaw si Kaido. Kaya niya ang kahit na sino mang iharap sa kanya. Kaya nga bagay na bagay sa kanya yung epithet niya bilang strongest creature in the world. At speaking of strongest, ang isa nga sa masasabi nating pinakamalakas na babae sa series netong One Piece, itong si Big Mom. Na-explore nga natin yung karakter netong si Big Mom during Whole Cake Island arc. At dito nga natin nasaksihan yung tinatago niyang lakas. Sa arc nga rin na to natin nalaman kung bakit siya nasama sa mga emperors. Although isa siyang babae. At gaya nga sa unang dalawa nating nabanggit na mga emperor, kasali nga rin itong si Big Mom sa grupo ng Rocks Pirates. At syempre siya nga rin yung isa sa strength ng pirate crew niya. Itong pirate crew nga niya na Big Mom Pirates ang masasabi nating pinaka-unique na set ng pirate crew sa lahat. Dahil lahat nga ng miyembro ng pirate crew ni Big Mom mga anak niya. Yes guys. Overall nga meron daw siyang 85 na anak, which includes ang lahat ng race sa mundo. Maliban lang daw sa 3 as per Big Mom mismo. Ang isa pa nga sa pagka-unique ng pirate crew na to na masasabi na rin nating strength nila itong teritoryo nila. So marami pa nga ring nalilito sa topic na to. Yung buong nasasakupan ngang archipelago ni Big Mom yung tinatawag na Toto Land.
Island. Yung nasa gitna nga ng archipelago na to yung Whole Cake Island. Anyway, ang sumunod naman sa listahan natin itong Red Hair Pirates. Ang isa nga sa masasabi nating strength ng pirate crew na to syempre yung core group nila. Kumbaga unlike sa mga unang emperors na tinalakay natin na solely malayo yung lakas ng captain nila sa mga commanders nila, itong Red Hair Pirates nga pinapamukha sa atin sa kwento na halos pantay-pantay lang sila. Kumbaga hindi nagkakalayo yung mga lakas nila. Yes, nagigets naman natin na di hamak na mas malakas si Shanks kesa sa mga tauhan niya. Pero base nga sa introduction ng bounty ni Shanks, nabanggit nga na itong pirate crew daw na to pinaka-balance. Kaya technically kung mas malakas man si Shanks I'm sure na hindi nalalayo sa kanya sila Ben Beckman. Which is ganun rin itong sila Lucky Roux at Yasop sa kanila. Bali dahil nga sa misteryoso pa rin itong pirate crew na to hanggang ngayon ito nga lang muna yung malilista nating strength sa kanila. Bali speaking of pagka-misteryoso ang masasabi nga nating karibal ni Shanks sa kwento na to na 1 year ago lang na naging miyembro ng Emperor itong si Blackbeard. Gaya nga sa Red Hair Pirates masasabi nating itong core group rin yung strength ng pirate crew na to. Yung mga miyembro nga nila may mga unique sets ng Devil Fruits. At since officially nga miyembro na ng pirate crew na to yung isa sa mga dating admirals na si Kuzan, masasabi nga natin na parang may dalawang emperor sa pirate crew na to. Which is hindi naman natin masasabing mali dahil recently nga pinatunayan ni Kuzan yan sa pagtalo niya kay Garp. Nakita nga natin na although nag-hold back siya pinatunayan niya na kaya niyang sumabay sa dati niyang master. Bukod nga sa grupo ang isang strength pa nga ng Blackbeard Pirates yung pagiging 2 steps ahead nila. Kumbaga yung strategy nila sa bawat galaw nila talagang nakakamangha. I'm sure na hindi lang si Blackbeard ang nakakaisip o ang nagko-call ng plano para sa grupo niya. Maybe si Lafitte since misteryo pa nga rin yung karakter niya para sa atin. Anyway, ang sumunod nga sa listahan natin itong si Buggy. Technically nga siya yung muka ng Cross Guild. Pero in reality alam naman natin na tatlo silang nagsishare nila Mihawk at Crocodile sa posisyon bilang Emperor. So dahil nga sa wala pang galaw itong Cross Guild hanggang ngayon, hindi pa nga natin masasabi kung ano yung strength ng grupo na to. Pero base nga sa pinapakita nila pwede nating ilagay dito yung strategy. Since sila nga yung nakaisip na lagyan ng bounty ang mga Marines na malaki naman ang naging benefit sa kanila. Since nag-cause nga ito ng chaos sa hanay ng Marines. At ang huli nga sa listahan natin at ang pinakabago na addition sa hanay ng mga Emperors itong si Luffy at ang Straw Hat Pirates niya. Ang masasabi nga nating strength ng pirate crew na to una si Luffy mismo. Basically yung Devil Fruit nga na taglay ni Luffy simula nung ma-awake niya ito ang masasabi nating pinakamalakas na. Although may room for improvement pa nga si Luffy in terms of haki, underrated pa nga rin siya kung may ituturing sa iba pang mga Emperors. Kumbaga kung irarank natin si Luffy sa iba pang mga kasamahan niyang Emperors, I'm sure na yung ilan sa inyo mahihiya pang ilagay si Luffy sa number 1 o maski sa number 2. Bukod nga sa strength individually ni Luffy, may malaki nga ring fleet si Luffy na masasabi nating strength ng pirate crew niya. So hindi lang natin tinutukoy dito yung Straw Hat Grand Fleet, bagkos beyond pa sa Grand Fleet na to. Dahil all throughout nga sa paglalakbay ng Straw Hat Pirates, lagi silang nagliligtas ng isang kingdom, isang country, or even isang entire na lahi pa. At ang balik nga neto kila Luffy syempre pagkakaibigan o alyansa. Pagkakaibigan na siguradong once na sumigaw lang itong si Luffy sa mundo na lalabanan niya na itong world government, paniguradong itong mga lugar na napuntahan at nailigtas niya, siguradong tutulong sa laban niya. Kaya naman kung may isang emperor man ngayon na merong pinakamaraming kaalyansa, paniguradong si Luffy na to. Anyway, ayan na nga yung strength ng bawat isa sa 7 emperor na nakilala natin sa buong series ng One Piece. Teka, para sa inyo ba? Ano ang strength ng bawat isang emperor para sa inyo? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!